Mabuhay mga Malaya at welcome sa Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara at sa video na ito ay magbabahagi ako ng dalawang bagay. Una, ang pulbos na panagang at ang pangalawa naman ang cleansing incense o ang insensong pangpawala ng mga negatibong enerhiya. Ang una natin gagawin ay ang panagang. So dito gagamit tayo ng tawas. So, ang tawas na to ay yung literal na tawas. So, pwede kayong gumamit ng buo, pwede rin kayong gumamit ng pulbos. Sa mga gagawin ko ngayon, buo ang gagamitin ko kasi gusto ko hindi dinudurog ko pa para meron akong connection doon sa ginagawa ko. At syempre, ang pangalawa na ingredient natin dito sa ating pulbos na panagang ay ang insensong dilaw o ang insensong ginto. So, ganun din, pwede kayong gumamit ng pulbos na nito or pwedeng buo tapos saka ninyo dudurugin. At syempre, hindi mamawala ang asin. So, syempre gagamit tayo ng asin. Yung ordinaryo na asin lang ang ating gagamitin. Ang ingredient na pinakahuli dito sa ating gagawing panagang ay ang apog. Ito yung hinahalo sa mga nganga na powder. So dahil buo ang ating tawas, dudurugin ko ito gamit ang almirez. Durugin lamang itong mabuti hanggang sa magmukha na siyang powder. Tapos, haluan natin ito ng asin. So, mas madaming asin, mas maganda. Pagkatapos ay ilagyan din natin ito ng insensong dilaw. Muli itong durugin at haluin. Apog powder. Ito hindi nyo na kailangan mag-effort kasi binibenta naman talaga ito ng durog na. Ngayon, pwede na siyang ilagay sa isang container or lagayan na silyado. So para dito, maproteksyonan ang inyong bahay, ang inyong room or inyong kwarto, ibubudbud nyo lang ito sa harap ng inyong bintana. So parang labas na part ng bintana ang lalagyan. So ibubudbud nyo lang siya ng padiretso sa may babaan na part ng bintana. Pwede rin ito sa labas ng pintuan, sa baba ng labas na part ng pintuan. At ang pangalawa natin gagawin ay ang insenso na pangpalina or ang pang-cleansing natin. Actually, halos parehas lang sila ng ingredients. Meron lang kaunting na idagdag at meron lang adjustment. So katulad ng kanina, dudurugin lang natin ang insensong dilaw at ang tawas. At maglalagay din tayo ng asin din dito, pero sa pagkakataon na ito, hindi ganun kadami yung asin. Siguro mga 2 hanggang 3 kurot lang pwede na yan. Kasi insenso ito at susunugin to, kaya hindi po pwedeng masyadong maraming asin. So ayan, sinunod ko na rin na ilagay ang tawas gaya nung mga naunang bahagi. Dinurog ko na rin ito. Sa tawas pala, hindi rin ganun kadami. So ang pinaka main ingredient natin dito na medyo madami-dami ay ang insensong dilaw. Tapos ang pinakahuli ay lalagyan natin ito ng yerba buena oil or pwede kayong gumamit ng eucalyptus or oregano or damong Maria. So anything na
minty na klase ng oil pwede nyong gamitin dito. So sa ngayon ay tapos na rin itong ginagawa ko at nilagay ko na rin siya sa lagayan na mayroong takip. Lalo na dito sa part na to, mahalaga na may takip ang inyong lagayan at huwag din yung ilalagay ito sa maiinit na lugar masyado, yung direct sunlight, para maiwasan na hindi masira or matanggal yung amoy o kaya naman ma-melt yung mga resin na nilagay natin. So, ang insensong ginawa natin ay pwede nyo sunugin sa uling, pero ako, bunot ang ginagamit ko. So, bibigyan ko kayo ng tip kung paano mas magiging mabilis ang inyong pagsusunog ng mga loose or powder incense. Kumuha lang kayo ng bunot tulad nito, pero much better yung bunot is nasa, yung parang pinakabunot ng bao mismo. Yung nasa bukong-buko niya, yung nakadikit sa bao kapag bago ito biyakin. Ito naman ay kakalas-kalasin hanggang sa maghibla-hibla na at irorolyo sa ating mga palad. Medyo didiinan natin ito para mas maging siksik talaga. Ayan, so hanggang sa mabilog natin ito at ready na para gamitin nating panunog sa ating insenso. Imbis na gumamit tayo ng uling, ito ang gagamitin. And by the way, much better than for cleansing ay gumamit tayo ng salt bilang patungan or asin bilang patungan ng ating binilog na bunot. Parang ito na rin magsisilbing parang protection niya para hindi masunog kung ano man yung mga pinapatungan ninyo nito. And the same time, dahil sa asin siya, additional din siya, effect pagdating sa cleansing. So yun, hipan lang hanggang magbaga at pag nagbaga na, ibudbud nyo na ang insenso. At pwede mo na itong ipalina or ipausok sa bahay or sa iyong katawan kung medyo masama ang pakiramdam mo. Meron pa akong ilang mga ingredients nito na ginagamit sa personal, pero ito yung pinaka-base talaga. So, pwede na itong gamitin at talagang mabisa ito para sa pagpapataboy ng mga negatibong enerhiya at sa mga healing process. At dahil naglagay ako ng panagang sa labas, pinausukan ko na rin ang bintana. Wow, bagong sofa. Ito ba yung sofa mo dati? Oo, hindi ko lang dati. Bakit bago? Inayos mo lang. Parang hindi naman. Ay, ganda naman ang starting mo. Ayan yung para sa Palawan. Intro talaga ako. At the same time, more on honoring yung mga lugar. For example, pupunta ka ng dagat or pupunta ka ng mga ilog. At pagkatapos ng aming usapan at kwentuhan, nagpatuloy kami sa pagpapalina or pagpapausok para magkaroon ng deep cleansing at nanambal na rin para sa overall na sitwasyon ng spiritual body at ng physical body. At syempre, hindi mawawala at matatapos ang gabi nang hindi kami nag-reading. So si Cyper ay nagpagabaybayin at sa hindi inaasang pagkakataon, mas naging malalim ang aming reading at nauwi ito sa divination. So kaya medyo nagbago ang aming setup dito. Hindi ko na nga lang pwedeng iparinig kung ano ang mga nangyayari. At si Art naman ay nagpa-reading. So literal, gumamit kami dito ng card. So, yun. At na-enjoy naman namin ang buong gabi ng punong-puno ng spiritual workings. Ayun lang mga malaya at maraming salamat at sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Mabuhay!